Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo at isa sa kanila. Isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pag-ibig. Noong isang linggo ay ang mga Pariseo ang nagtangkang manilo kay Jesus. Ngayon, muling hinarap ni Jesus ang isang mapanilong tanong. Kinukuyog nila ng pangkat-pangkat si Jesus at sa kanyang pagpapakasakit ay magsasanib lakas sila upang paratangan siya. Sa isang walang alam sa pasikot-sikot ng mga alintuntunin ni Moises, ang 10 utos ng Panginoon ay nanganak ng 613 mga alituntunin na dapat tukdin ng bawat Hudyo kung nais niyang maituring siyang matapat. Kung magkakamali si Jesus ng sagot, ay madali siyang masisilo. Ngunit dahil batid niya ang maitim nilang balak, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang pinakabuod at diwa ng 10 utos. Ang una hanggang 3 mga utos ay ukol sa ating ugnayan sa Diyos, samantalang 4 hanggang 10 mga utos ay ukol sa ating ugnayan sa ating kapwa. Parehong mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa, ugnayang nakaugat sa pag-ibig. Ang mga kautusan ay hindi lang dapat tingnan bilang mga bawal, bagkus paanyaya ang mga ito na umiwas sa masama, gumawa ng mabuti. Halimbawa, hindi lang sinasabi sa 6 na utos, huwag kang makiapid, kundi kalakip nito ang pagtatanong, paano mo pinangangalagaan ang dangal ng tao sa usapin ng kalinisan ng diwa at ng paningin at sa pagiging matapat sa iyong asawa. O sa 5 utos, huwag kang papatay. Hindi ka man pisikal na pumapatay, ngunit ano ang ginagawa mo upang maipagtanggol ang buhay ng mga walang kalaban-laban, ng mga taong hindi pa naisisilang at ng mga nakatatanda na pinabayaan. O sa 7 utos, huwag kang magnanakaw. Hindi ka man nagnanakaw, ngunit marunong ka bang magtipid? Marunong ka bang maghanap ng trabaho? Masinop ka ba o burara sa mga gamit mo? Kung minsan, mahirap para sa ilang mga tao ang umibig. Marahil, makakatulong ding tantuing baka tayo mismo ay hirap ding mahalin ng ating kapwa. Ngunit hindi tayo dapat na sumuko. Patuloy ang paanyaya na ibigin ang Diyos at ang kapwa. Bawat araw, mayroon tayong pagkakataong ipamalas ito
sa maliit man o malaking pamamaraan, upang sa wakas ng ating paglalakbay dito sa lupang ibabaw, makahaharap tayo sa huling pagsusulit. Inimig mo ba ang Diyos at ang iyong kapwa?